Sa gitna ng mga hamon bilang kadete at sundalo ng PMA Class 1971, ang kanilang buhay na puno ng paghihirap, sakripisyo at pakikihamok ay naaaroon pa rin naman ang mga nakakatuwang pangyayari na nagbibigay ng sigla at nagpatibay ng kanilang samahan. Ang bidyong ito ay magsasalaysay ng 6 na katawa-tawang pangyayari na naging parte sa paghubog sa kanila habang sila ay kadete at opisyal na. Sa panahon ng kanilang on-the-job training o OJT, ang mga nagtatapos na kadete ay ipinapadala sa iba't ibang sangay ng serbisyo upang maranasan nila ang buhay ng kanilang mga napiling larangan. Si Second Class Cadet Frank Bronner ang nag-OJT sa Philippine Navy kung saan napunta siya sa isang partikular na masiglang grupo. Salamat sa kanyang mista mula sa Bravo Company si Cadet Jimmy Canatoy. Ang dalawa ay magkasamang nagpapatawa ng todo sa mga kapwa kadete at tripulante sa pamamagitan ng kanilang mga biglaang comedy skits. Isang hindi malilimutang pangyayari ay nang ipakilala ni Jimmy ang kanyang mista sa isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo na sakay ng barko para sa isang community service sa Kabadbaran, Agusan del Norte. Pabirong inanunsyo ni Jimmy, "Mga bini-bini, nais kong ipakilala sa inyo ang foreign exchange cadet na ito mula sa Cincinnati, Yahoo." Tumutok sa tawanan ang mga kadete. Pinakita ni Bronner ang kanyang kilalang ngiting kita ang mga ngipin. May ilang kababaihan na tila kumbinsidong siya ay isang dayuhan dahil sa kanyang maitim na balat. Hindi, mga bini-bini, ang kadete ay mula sa Benguet. Noong 1966, habang ang mga upper class cadet ay nasa bakasyon ng Pasko, ang mga plebo ay naiwan sa barracks. Ang mga plebo na wala na ang mga senior na klase ay itinuturing na mga hari ng barracks. Noon, ang 4th class cadet na si Jose Lalisan Jr. ay itinalaga bilang platoon leader. Bilang pinuno, tumulong siya at kumuha ng mga tala mula sa mga ulat ng opisyal na nagsisiyasat. Sa isa sa mga inspeksyon tuwing Sabado sa harap ng Melchor Hall, kung saan nakaporma ang mga plebo, isang partikular na magana TACO mula sa Class 57 na si Captain Bernardo Ramos ang namuno sa inspeksyon. Masusing sinuri ng TACO ang mga rifling M1 Garand at mga uniforme ng platoon, habang masigasig na sumusunod si Joey upang itala ang kanyang mga report. Karamihan sa mga report ay tungkol sa mga alikabok o kinakalawang ng mga rifle at mga breastplate na hindi maayos ang pagpapakinis o mga baba na hindi inahit. Pagdating nila sa ikalawang squad, habang sinusuri ng TACO ang loob ng baril ng isang miyembro ng squad, bigla niyang nakita ang mukha ng isa pang plebo na mista na pinagpapawisan. Tumingin siya sa platoon leader at sinabi, "I-report siya dahil marami ang mukha." Nabigla si Joey sa kakaibang komento na yon at napangiti. Agad siyang napansin ng TACO ang nag-utos, "I-report mo ang sarili mo dahil sa pangingiti habang nasa hanay." Right. Sa isang budal fight sa Charlie Company, isang plebo na si Glike Sua ang hiniwa ang kanyang tsinelas na goma upang pagtripan ang ibang mga kadete. Sa kalagitnaan ng laban, inihagis niya ang mga hiniwang tsinelas sa harap ni 3rd Class Cadet Fiorello Adriano. Narinig ng Charlie Plebo ang yearly na nagrereklamo. "Ang karne na ito ay parang goma. Hindi pa ba ito?" Noong huling bahagi ng 1960s, ang cadet missile ay may stereopono na ginagamit upang magpatugtog ng musika habang kumakain ang mga kadete. Ang mga plebo ay inaasahang alam ang pamagat at mga awit ng musikang pinapatugtog. Ang hindi pag-alam nito ay maaaring magdulot ng mga parusa tulad ng pagpapainom ng maraming tubig o pagsulat ng pamagat
at mga awit ng daang-daang beses. Isang gabi, ginawang personal na misyon ni na Cadets Archie Almario at Frank Dabu mula sa kumpanyang Alpha na hindi tumugtog ang stereopono kinabukasan. Sinira nila ang karayom ng stereopono. Sa gayon, walang musika sa panahon ng almusal. Ang komandante ng rehimyento, First Class Cadet Melchor Sala 68, ay nagngingit-ngit sa galit. Inutusan ang mga plebo na pumunta agad sa bulwagan ng lektura pagkatapos ng almusal. Doon, sinabi ng komandante ng rehimyento, ipapataw ko ang buong bigat ng aklat sa mga gumawa ng gawain ito ng pagsira sa karayom ng stereopono. Sa puntong iyon, ng dalawang plebo, sina Almario at Gabu, ay nagkasundo na magtungo sa silid ng regimental staff upang umamin na sila ang gumawa nito. Kay Clive, ang sinabi ni Almario kay Dabu. Para sa kanilang pagkakasala, ang dalawang plebo ay inutusang mag-report sa regimental staff para pagkatapos ng klase. Bilang isang uri ng parusa, napilitang gayahin ni na Almario at Dabu ang mga kilos ng mga konduktor ng symphony orchestra. Sa tol ng isang improbisadong baton, inaayos nilang inaangat at ibinababa ang patpat kasabay ng ritmo ng musika. Si Second Lieutenant Franklin Bronner 71, ang opisyal na nakamahala o OC noon. Nakita niya ang isang grupo ng mga plebo na nagdo-double time habang papalapit ang mga ito sa kalsada sa kaliwa ng Melchior Hall. Inutusan ng table commander ng mga plebo mag-double time na hanggang 2 taas dahil sa kanilang mga pagiging pabaya sa mesa. Pagligo mula sa yakol, natanaw ng plebo ang OC. Isang plebo ang sinamantala ang pagkakataon upang palabasin ang kanyang mabilis na nagdo-double time para mapahama ang upperclassman. Palihim na natawa ang plebo. Para patas na tayo. Totoo nga, sumigaw si Browner sa first classman, Mr. Cadet, habang papalapit siya sa kanila. Nakadama ng tagumpay ang plebo, habang ang kanyang first day ay naging balisa at pinagsabihan sila. Tigil, mga plebo! Malapit na ako magtapos at mapapaharsahan pa ninyo ako dahil sa inyong kabayaan. Sinigawan ni Browner ang first day. Sinusupervise mo ba ang mga plebo na ito? Ang first day, na matanglang tanggap ang nakatanda niyang masamang kapalaran ay sumagot, Yes, sir! Pagkatapos, narinig ng plebo ang maalamat na sagot ni Browner. Ayusin mo ang pagbabantay sa kanila. Ninoloko ka ng isang ito. Tinuro ang first day ay snapping tumindig at mabilis na sinabi, Yes, sir! At pagkatapos ay ang tinging tigre. Sina Second Lieutenants Arcadio Serron at Rafael Galvez ay parehong miyembro ng batalyon noong sila ay first class sa PMA. Bumuo sila ng isang malapit na ugnayan noong kanilang mga araw bilang kadete dahil may pagkakapareho sila, ang hilig manghingi ng skag o humingi ng sigarilyo. Kapag ang isa ay naubusan ng skag, ang isa na mayroon nito ay nagbabahagi at kabaliktaran din. Nang sila ay magtapos noong 1971, sumali si Sheron sa Air Force habang si Galvez ay pumasok sa Army. Noong 1973, 2 taon matapos nilang magtapos sa PMA, si Sheron ay nagpapalipad ng helicopter sa ibabaw ng Sierra Madre nang makita niya ang isang flare na nagmumula sa lupa. Tiniyak niya na ang pinagmulan ng flare ay isang maliit na grupo ng mga sundalo ng Army na nagpapahiwatig na ligtas lumapag. May isang sundalo na lumapit sa kanya. Sa kanyang pagkagulat, si Galvez ang mistyanya sa PMA pala yun na nagsasabi sa kanya, Mong mutskag o pahingi ng sigarilyo. Sinabi ni Galvez na nagpis na matagal na siyang hindi nakakapagsigarilyo. Natatawang bulalos ni Sharon. Ano? Pinababa mo ako sa isang danger zone para lang sa skag? Matapos ang pagtiyak ng kanyang mista na walang agarang problema,
Iniwan ni Seron ang lahat ng kanyang sigarilyo, pati na rin ang sa kanyang mga crew at lumipad na. Sa pinakabuo nito, ang video na ito ay higit pa sa isang koleksyon ng ilang nakakatawang kwento ng PMA Class 1971. Nag-aalok din ito ng isang lente kung saan maaaring pahalagahan ang masalimuot at maraming muka na artepakto ng kultura ng mga kalalakihan at kababaihang naka-uniforme. Nagsisilbi rin ito bilang isang pinagmumulan ng inspirasyon na hinihikayat ang ating mga tagapagtanggol sa sandata na maglingkod ng may dangal at may diwa ng ugnayang makatao. Papuri sa mga kalalakihan at kababaihang ito.